Ato ning pahibugatan nganong gabuhat ta niining mga butanga. Nahibaw ba mo nga kung ikaw usa ka Katoliko unya nag-attend ka niining mga pag-ampua, unya naghatag ka gamay sakripisyo kay wa ka pa siguro wa pay sulod ang imong tiyan or kanang kauli-una ka sa balay, kana siya naa na nagtangad na siya indulhensya. Sa katisismo sa Santa Iglesia Katolika, kung ikaw tao, ikaw Katoliko, nakaampo ka sa usa ka tawo nga mipanaw uban sa kanang kinatibuk-an nga kongregasyon, makatagamtam ka og gitawag nato grasya plenaria. Plenary indulgence, but pasabot kung ikaw Katoliko ni anang si manahungan, nakakumpisal ka sa imong sala, nakapangalawat ka ng adlaw, nakaampo ka kung mga halat pag-ampo, aron mo baskog ang Santo Papa sa Roma, unya ni-attend ka ni ining mao kasaulugana, diha mapapas ang imong sala. Mao ni kasagaran Katoliko wa masayod niini. Mo na nga saludo ko sa akong mga kauban nga gabi kanunay magsigi og atong sa mga naay patay. Ang tawag niining amo ang grupo FSP, mga Daily Mission Society of the Philippines. Kasi tawagan ni Brado? Mga suki sa patay. Matod pa ni Brad Ray, di ko malimot, no? Kung papilion mi magdungan ganing kasal, bunyag og kanang patay, among pilion ang patay. Ano man? Ang patay, kininggalag ni Brad Norberto kung malangit di uba damlag, mutabang mo nag-ampo semua. Samtang ang mga nag-birthday o nag-kasal, magpahanduroy man na silahang mga kalipayon. Di naman nakadungdong na mo. Mas may paling patay, kaya human maampo maabos langit, mutabang ampo na mo. Kaysa sa gikasal, ihapon pa yun, perfect. Wala piliyon yun ang mga patay. Niya alang sa kasayuran, kami ang grupo sa Catholic Faith Defenders na pailaila naman, no? Naami din is Davao since 1977. Sa pagkatinuod karong tuigan nakaserbisyo na taog pila ka buok. Bradong, kung di ko malimot? 200 plus. Last year hapit minabot og 300. Kaya ang amo ang pangaliyo ko naa sa ikaduhang Makabeo kapitulo 12 bersikulo 45. Balaanon ang pag-ampo sa mga buhing ngadpos na ngamatay, aron ang ilang sala kabadbaran. Unya naa sa Sira kapitulo 7, tudling 33, ayaw kalimot sa mga nangamatay. Unya naa sa Amos kapitulo 2, kinahanglan ato ang ayusan ang minatay. Unya maghilak ta, normal man na panagbangutan sa mga kanang hingtungdan, no? Hilak kay kung pagkamatay sa lula. Kanang nagtudlo nga di mo hilak, kana wa na sa Biblia. Ang ingos Biblia hilakan, kunya ayusan, kunya ipahimutang pag-ayo, kunya ilubong. Mo na ingos Biblia, dili kay magsadya ka. Ganihan nakoy naila alas 7. Dili siya siguro Katoliko. Ingon siya pag naday mamatay, mag-praise the Lord daw sila. Maglipay daw sila, magtugtog ng trumpeta. O ba din nga katong namatay si Lazaro, nitukan ang iyahang duwang igsuon ng Jesus, naghilak ba ito? Niya sa San Mateo 28, pagkamatay sa itong Ginoo, naghilak man sa Maria Magdalena. Kung man ito naglipay-lipay, kinamatay ang Ginoo. Mga saksi ni Jehovah na nga panahon sa Espiritu Santo maglitsod, liman ka na. No? Ang atong hisgutan mga igsuon kining kamatayon. Unang pangutana, unsa kamatayon? Ikaduhang pangutana, unsay mahitabo human mamatay? Ikatulo, ang tulo ka mga paingnan sa kalag sa namatay. Langit, impierno, purgatorio. Ug ang ikaw patambag sa mga buhi. Unsa itong buhaton, aron ta mulahutay, o sa giingon sa San Juan kapitulo 14, ayaw kamo kaguol, salig kamo kanako sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawas. Siguro matingala mo nanaghan may kaganihan pag-abot, no? Kami nagbagustan ni kaganihan. Kunya kinilaging MSP mga suki sa patay, kung asa gid na agi bidadto, alang muhatag sa mga pag-ampo. No, dili lang miingon nga 5 unom, daghan ni muhatag ang mga pag-ampo. Kay prayer mao na siya ang pinaka-kinahanglan sa kalag. Although kining gitawag natong mga bulak o mga kanang mga mass offering ang mga kuan nato, bulak candles, it represent our
longing and our love to the deceased brother. But nevertheless, the most important thing that we could give, no, to our departed friend is prayer. Prayer. Ang prayer, unlimited ni. Dili ni kinahanglan ka mag-load. Ampo ka lang. No? So, unsa man ning kamatayon? What does that mean? Gingon sa Genesis chapter 3 verse 18 to 19, memento homo quia pulvis est et in pulvis reverteris. Remember, man, that you are dust, and in dust thou shalt return. Tinong tumitaw nga ikaw gikan sa abo, ug sa abo ikaw usab mobalik. Tataw o klaro kay Biblia nga human ta mamatay, ang ato ang lawas mo paulik sa abo. Ug ang ato ang espiritu mo kalag mo paulik sa Dios, kay sa Dios man siya gikan. Naa sa Ecclesiastes Kapitulo 12, tudling 7, na nagkanayon nga ang lawas mo balik sa abo, kay sa abo man siya gikan. Ug ang espiritu mo paulik sa Dios, kay gikan man siya sa Dios. Nya unsay mahitabo human mamatay? Naa sa Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 27. For we are decreed to die once, and after this judgment. Mamatay kita sa makausa, tapos ninihukman kita sa Dios. So na ay judgment human sa kamatayon. Kunya, unsa man tong nga klase nga judgment? Doon na may daw nga klase nga judgment, particular o ang general judgment. Particular mo ng hukom tinagsa. Kunya kanang general judgment, hukom kinatibukan. Ang hukom tinagsa or particular judgment, anha na kung mamatay ta diha-diha dayon. Samtang ang general judgment, pagahimo una siya sa dihang ang atong Ginoo, mubalik na sa ikaduhang ligayon. Muna, general judgment. So, human mamatay ang lawas o sa katao, ang iyang kalag mupauli sa Dios, o hukman siya sa gitawag na to particular judgment. O niya, unsay mahitabo human, unsa may hukman sa Dios. Naa sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, tudling 8, ya, ambak dito sa Dios, gingon dito, kaya ang tagsa-tagsa mo atubang sa Dios, o siya pagahukman, sumala siyang binuhatan, mamaayo daw ta. So, we will be facing the divine justice, and then we will be judged according to our deeds, whether it is good or it is evil. So, na ang paghukom, human mamatay, ang atong espiritu mo pauli sa Dios, moatubang kaniya, o hukman kaniya, sumala sa itong nabuhat, mamaayo daw ta. Kunya, kining nagsunod ka pangutana nato, human hukmi, asa man padulong ang kalag sa matay. O na nga naay tulo ka hutong samtang wala pa ikaduhang pagbalik sa Dios. Ang una, pwede siyang maatos langit. Ang ikaduha, pwede siya matong impyerno. Kunya, kung naa siya gamay nga sala, nga dili po maka-impyerno, dili po makapalangit, dato siya sa itawag i-intrigo dato sa kalayo, pero mamaluwas siya. Mga gitawag dato purgatorio. Ato ng pahibugatan. Naa sa San Lucas Kapitulo 12, versikulo 48. Kung gamay sala, gamay silo. Kung dakog sala, dakog silo. Ano man? Nasa Salmo Kapitulo 7, versikulo 11. Ang Diyos matarong na hustisya. Igong katao, ginganlan o Jose, yung isa, Pablo, si Jose, buutan kay katao. Kunya, ang iyari yung sala in town, nakapangulipas ko siya o pagpangawat kumikan kay ang iyahang inahan. No? Nagtinga, kinahanglan o tambal sa iyahang inahan. Moto na nakakuha sa kwarta. Wa din niya gituyo na tinta lang siya. Pero aktibo kayo siya. Buutan nga tao. Dili ganito hilig mangliba. Dili hilig magpasimpala siya katawhan. Kuha lang yun kaya importante kayo ang iyahang panginahanglan mo ito nga nakapangawat siya. Pero naman sa Santiago, ang sala din na. Di yun na pwede nga katuang piyungan. Kunya na, giganlan o Pablo, si Pablo, usa ka ripis. No? Naghangis yung kapit. Kunya, alang bisyusuha, sugaron, nakapatay pa yung tao. Tanana, sala na asaya. Kunya kanang duha, si Pablo na adto sa Agdaw, kunya si Jose na adya sa may San Pedro Dapit. Pag ito pag whistle sa pare sa pulis, no? Nakit-an
Silang duha, dungad, simultaneous, nakitaan sila sa mga pulis. Gigugod si Pedro, gigugod si Jose, naku silang patay. Gigugod po si, tawag na to, Pablo, patay. Sasamang higayon during that time. Karon, sumala sa gilakid sa nasulat, atubang sila sa Dios. Pag atubang sa Dios, kaya kini si Pablo, daghan makay mga sa, no, kawakan, daghan kay mga babay, no, mapaghilawason sa gitawag na itong nagkadaian na lang batang sa salanan. Namas pinadayag 21 versikulo 9 ito sa 10 nga ihiagom ka dito sa nagkalayo nga asopre. Ngadiin, sa Mateo 10 versikulo 28, ang imong kalag ug lawas magpangagot dadto kada adlaw hangtod sa kanguran. So why question kay Pablo? Impierno din siya. Kini karon si Jose kay naa na may gagmay sala. Unya sumala sa Biblia ang gamay sala, gamay silot. Ang dakog sala, dakog silot. Unya na mas pinadayag 21 versikulo 27. Nga dili ka makaadto sa langit bisan pag naa kay gamay mancha sa sala. Di man po nato to pwede ibutang si Jose na sa impierno. Kaya ang impierno, buktanganan ka na sa mga taong dagkog sala. Asa man nato na ibutang si Jose. Gagamay na magsala. Sumas kilatid sa Biblia, ang gamay sala, gamay silot. Asa na siya maadto? Naa sa 1 Corinto kapitulo 3, versikulo 15. Kung ang imong sala mo sampot sa din ikamatay, way sa payan kay agi kag kalayo, apan mamaluwas ka. Nagisgot og kalayo, mga igsuon, pero mamaluwas ka. Ang pangutana, impierno ba to? Tinuod sa impierno, dunay kalayo, pero dili ka maluwas. Langit ba to? Dili po to langit. Kaysa langit, wala may ilinisan ka na sa kitawag na itong sala ni mo. Kaysa langit, wala may makasulot. Salmo kapitulo 7, versikulo 1. Ang Diyos matarong na hustisya. Mauna, kung diri sa to ang barangay, kung nangawat lang pabo, para sa Felix Manalo, nangawat itong pabo, pila lang kaadlaw, gibuhian na yun siya. Pero kung nag-rape ka, preclusion perpetua dyan kaniya. Meaning, hantod sa hantod, bilanggoon kaniya. Unya kay si Jose nakakapot na magdamay lang na sala. Muna nga ang reglas mga tarungan, gamay na po niya kasino. Naana sa Latin parlance, sa usa ka judge, kanang huwis ba? Pumato mo sa regional trial court, inyo nga man ang madungo, naman na sa ilahang librita nila, sa ilahang mga ginatimanan. Bonis iudix non iudicat contra equitatem. A good judge shall not execute a punishment beyond the crime of the perpetrator. Ang usa uno ka sa kahuwes, dili mo pakanaog og usa ka hustisya nga labaw o sa labaw sa gidakon sa salaod sa usa ka kriminal. Nang kay si Jose gamay naman ang iyahang sala. Mauna nga gamay na pud og silot. Unya sa San Mateo kapitulo 5 versikulo 26, bilangguon ka didto hangtod dili nimo kabayran ang bisan gamay multa nga imuhang nakubitan. You cannot get out of it until you have paid the last penny. Mauna nga kinahanglan, unsa man ang paagi sa Dios, aron nga kanang kalaga, human nga maadto sa purgatorio, human nga siya pasayloon, unsa man ang buhaton sa mga buhi, unsa may nakalatid sa Biblia. Naa sa ikaduhang Makabeyo, kapitulo 12, versikulo 43, ratos 45. Nga kitang mga buhi, kinahanglan, maghalad o mga pag-ampo sa atong mga panhinti nga nangamatay, aron ang iyang sala mapasaylo. Well, naaman sa ikaduhang Juan, kung ikaw tao mo ingon gawa kaysa nangatid ka, bakapon ka. Nya, nasa sira, ang santos gani, makasala man o kapito sa isa kadlaw. Kung sa paghata nga, buluyagon puntang dagko. Apil na ko. Makasala kitang daghan. Mauna nga dili yung kakagarantiya na mamatay ang usa ka tao nga wadi sala. Mauna nagkinahanglan ang hustisya nga iampo nato ang atong mga igsuon nga may panahon. Ug mauna ang dako kayo nga tulumanon nganong nagtakot ta karon. Atong iampo ang atong gisuon nga may panahon. Unsa nga mga pag-ampo? Santos nga Rosario, liturhiya sa patay, office of the dead. Labaw na kining misa. Kaya kining misa, matun pa sa mga protestante, ang mga katoliko, ang inyong misa pangwarta, di man kag tagapatay na kantidad, pag-ingog, Dominus Vobiscum,
Tubag din sa Kristan, ay kabala ka padri, kwarta na kining matigo. Pinabawag-bawag pa. Ang pagpamisa, dili na kwarta. Ang pulong misa, gikan sa Griego, nagpasabot, Eucharistia, nga sa Binisaya, gitawag pagpasalamat. Asa mabasa? Sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 19, ngadto sa 20. Human, tapos sa panihapon, mikuha si Kristo upan, may pasalamat. Kanang pulong pasalamat, Eucharistia na siya. Sa pinulungan nga Griego, nga sa Latin gitawag og misa, sa Binisaya atong giadap, misa, kung paghala. Mong pasabot, kakitang mga buhi, gihangyo nga to ang pare, nga iampo niya ang atong igsuon nga may panaw na si Brad Norberto. Wala'y pasabot niya ang legal. Kunya, makita nato nga naay krus sa iyahang lubnganan, pagpahinumdum nga ang kamatayon alang ka nato, dili kapildihan, dili kapukanan. Mao hinuon ka na ang pagsubmitir nato nga kita muatubang na sa ato ang makadagahom. Kay kita gikan man sa Dios, mupauli ta ngadto sa Dios. Naay krus ang ato mga igsuong mga dili Katoliko moingon nga nganong naama mo'y krus nganong manguros mo nga iya man siyawa. No? Kanang pagbugal-bugal na sa krus, si San Pablo naghilak baya na naa sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 18. Gisugin lang ko na kamo sa mga daghan uban sa mga luha nga moabot ang panahon nga daghan gayon ang kalaban mahitungod sa krus sa atong Ginoo. Iyaw na. Naghilak si San Pablo. Kunya kung sa maday ang krus, nasa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 16. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God. Kaya minsan ko ni Kristo binuang alag atong maluwas apad kanatong nangaluwas gahom kini sa Dios. My dear brothers and sisters, ang cross gahom sa Dios. In fact, tungod ni anang cross iyahang gibutang og kadugtungan ang Dios ug ang katawhan. Ora tungod niya, tungod kay Kristo nga giula niya ang iyahang lawas niya sa cross nangaluwas tang tanan. O susamang mga tubo gihapon mao'y mutagayday sa kalag ni Brad Norberto aron kita, no, aron siya mamaluwas ug mahigpit ang iyahang pag-abot dadto balik sa amahan. Mao na niingon ang Dios, ayaw kamo kaguol, salig kamo kana. Sa balay sa amahan adunay daghang mga lawak. O ako ning giandang ug mobalik ko diha sa inyo nga katahong pagkanindot nga saad sa Dios. Labaw na doon na kay debosyon sa mga kalag sa purgatorio. Kabalo ba mo nga kusog kaayo ang pagpasalamat sa mga kalag sa purgatorio kung sila maadtog langit. Na ako'y usa ka libro, duha ka libro, tulo ka libro sa balay, no? The Charity of the Suffering Souls. Mga testimonya sa mga tao nga nitabang sa mga kalag sa purgatorio, unya naluwas, unya itabang sa ilaha. Napo ko'y libro nga Purgatory Explained ni Father Spook. Kanang moingon sila nga dili tinuod ang purgatorio, dili tinuod ang langit, dili tinuod ang impyerno kay wa pay tao nga nibalik. Niingon nga naa mga butanga, dili ka na tinuod. Daghan kitang testimonya, authenticated nga mga sugilanon. Naka-record na siya naa sa Akta Sanctorum, official na libro sa Simbahan Katoliko. Nakalista ang tanan nga mga testimonya sa mga tao nga gipakitaan og mga kalag sa purgatorio unya naghangyo nga iampo. Hulat pa day mo pakitaan mo. Ayaw na. Magampo na ta. Kunya matingala mo nga nganong naay mga kandila sa una kandila pa mo ni karon kay modern naman ta, no? Moda nga ang kandila kanang kuana lista na og lights pero mo gyapon na way problema. No? Naa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Kanang dunay kandila, Christ is the light of the world. Si Kristo mao kahayag. But pasabot nga doon na kay mga ani nga mga kandelabras o mga suga, pagpahinumdum nga ang kalag ni Brad Norberto gigiyahan mismo sa tong Ginoo nga si Jesus. Ha? Wala ninyo si Kristo, ayaw ka mong kaguon, salig ka mo kanako. Okay? Kunya matinga mo nga naay mga bulak, no? Bulak represent our love to our beloved deceased friend. No? Kaning bulak replika lang ni sa naglunang sa nagpalikod ni ini nga kahulugan.
Ang bulak madunot man na. Pero ang ato ang gugma sa paghatag sa bulak, dili man na madunot. So, paghatag ang bulak na Brad Norberto, ato ang gi-express, ato ang gipagawas, nga ato gawing gihigugma si Brad Norberto. Dili tungod kay iyaha pa ng mahilabtan ang bulak, pero kahinumduman si Brad Norberto minaw ron. No? Kaya ang espiritu, no? Nihalin naman siya ang lawas. Muna, di na siya mulihok. Pero mayang kalag, kung espiritu, na anak. Kung tugutan sa Diyos, gani, basig na minaw pa na siya karon. No? Kunya, siguro nagkuhan siguro siya, naminaw siya, kana, Lord Ryan, walihin ko na sila, pero ampo din sa kong kalag. No? Sige, Brother Roberto, atong walihan, para yun, ampo din nga ito ang mga higala. Ang kamatayon, dili man na siya maong katapusan. Mao na siya ang sinugdanan sa atong pagpuyo sa Dios diha sa eternidad. Ha? Kunya, kanang itawag na to, kining makita ninyo nga lawas ni Brad Roberto, ha? May he rest in peace. Replika lang na siya mga igsuon. Nakitang tao, muabot ang panahon, kita na po'y naadinhe. Busa, naasa sirat nga libro. Kung ikaw tao, naghandom ka sa imong kamatayon, kung kanunay ka maghandom ni Ana, dili yung ka makasama. Gani ang mga santos, usahay kitong pa may uso ang Manila Memorial Park sa una o Buhangin Memorial Park. Ang ilahang mga kanunuan, ilaha lang ilubong sa kilid, di ba? Labo na sa mga bukid. Kanya, naiuban ang mga santos at pinakalot nila na kanang ilahang namatay nga dugay nga paryente na kanang ulo ibutang nila na sa ilahang lamisa. Diyan na siya magbasa-basa ang mga santo sa una, no? Pero ako ko'y balak magbutang og kalabira sa kwarto, no? Di na ko nasundugon. Kanya to ba ako nang isulti. Naman, butangan nila na og kalabira, pahinumdum nga ikaw tao sa imong kagwapa o kagwapo, ing-anak gyud kag dagway. Abot na gyud ng panahon, madunot o mamatay lang yung gihapon ka. Ha? Ang lungon, replika lang na. Si Brad Norberto na una lang ay mong kaguol. Musunod pa po. Mga na mga isuon nga, wagi tsansa. Gamay kay porsyento nga mudato ko. Kami ni Ate Beth, wa may tsansa yun nga, mahimog yung milyonaryo. Putob lang ni sa mga 1,000 lang. Pero di kami kabot 1 million. No? Siguro si Sir Tudong kanina, negosyante man eh. Pero kasi 1 million na niya. Hindi kaabot ng 30 million. Kanin sila Brad Robin, kay namin sa computer nagtrabaho. Siguro maka kabot-kabot ng mga pila ka milyon. Madato ka, mapumpre, mangipon ka or wala, mamatay lang gihapon ka. Kanang dato, sige pa dato, kunya walay atiman sa kalang, tertigong pobre ka. Ha? Why siguro mo dato? Why siguro mahimong doktor? Di why siguro mahimong abogado? What? Maestro na ganito? Usa lang yun ang siguro na ining kalimutan na. Why pili? Dili ni random sampling. Kundi tanang yun din mo agi sa posiso. Mamatay ang gudihapon. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 3. Doon ay panahon sa gitawag na itong pagkatao. Doon na po'y panahon sa pagkamatay. Gilapid din ang daan sa Diyos. No? Ang uban, di pag gusto mamatay, iya kukuha o nagigas Ginoo. Sama ni ining kay Brad Norberto nga, walang damha nga ning buto to iyahang dire, sa iyahang nerve dire, sa tawag nga ng asakit. No? Burag nagkaroon ng kanang ipitik iyang likod, moto na matay siya. No? Nasa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1. Walay mahitabo ni ining kalibutana kung dili tugutan sa Dios. Moto mo sa dili mga igsoon, bisag kung sa pana siya ka, excruciating pain. Kana gilatid na sa Dios. Ang ato lang ni Ana nga mahandam lang ta. Ha? Ya, isa may gusto mo atong langit, at tanan taas sila. Pag abot na isa may gusto mamatay, ano? House down tanan. Tanaw wala gusto mo atong langit, ya maghuman di gusto mamatay. Nga ang padulong yan sa Dios mo, magkamatay mo agi magkaanak. Patay ganang Ginoo. Kita pa di mamatay. Ha? Muna atong ampuan. Unya katapusan kaning alang sa mga buhi. Unsa ang atong pagpakandam karon? Kay nahibaw naman dahil karon nga kitang tanan classmate lang ang budeta ni Brad Norberto nga puhon muabot gihapon ta ng mga puntuha. Siguro karon kita pa nagstorya pero puhon kita na kung maghigda diha.
No? Ang uban mahadlok mag-isgot og kamatayon sapagkat tinuod lang mo ni ang nindot isgutan. Kay preparasyon man eh. Ang uban busy kayo pagbutang og memorial plan, busy kay pagbutang og kanang ilahang St. Peter's plan. Na ko St. Peter's na po ko memorial plan. No, nauna lang ako lula pagkabutang dito. Una na ko. Pero labaw din ang kampingan ng ato ang kalag. Ang ato ang lawas. Kung saan mo pag-amping? Naa sa San Mateo versikulo 24, kapitulo 24 versikulo 13, ang ulahutay mamaluwas. Yan nasa Juan kapitulo 15 versikulo 9 ngadto 17 nga ang buot mutuman sa akong sugo, no? Akong mga amigo. O ang amigo nako mutuman sa akong sugo. Meaning, no? Let us uphold, no? The gospel of Jesus Christ. Let us cling to the saving power of Jesus. No, emulated His blood for us through the sacraments. Muna magpabunyag ta. Kinahanglan na magpabunyag. Nasa Juan Kapitulo 3, versikulo 5. Unless a man be born again with water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hanggang ang tao, di makatao sa tubig ng spirito, dili siya makasud sa harian sa langit. So ang first point of reference is baptism. Bautismo. Sa Galacia 3:27, pinaagi sa bunyag atong gigako si Jesus. Kanauban mo ingon ni tuslog kuno tubig? Ya, nakita na nimo Ginoo bra. Wala, hantod kay dukot yun. Nakita na nako. No? Karelate. Ang atong Ginoo wala gibunyagan niya, giana gyud ang iyang naong. Nagkuha lang tong panagsan si Juan magbubunyag niya gibutang ulo. Kaya kung basahon nimo ng San Mateo versikulo 3, kapitulo 3 versikulo 16, human si Kristo mabunyagi, mihawas siya sa tubig. Kanang pulong hawas, lahi na sa pulong mitungas. Ang pulong hawas, mabaw ang tubig, lakaw ka. Ang pulong tungas, ang tubig, lampas imong ulo, o mitungas ka. Ang ingon sa Biblia, si Kristo, human na bunyagi, mihawas siya sa tubig. Wa siya mingon, mitungas siya sa tubig. So, ato mabasa nga si Kristo pagbunyag, nagadiri lang ang tubig, kuha lang tubig sa unang bunyag, ganyan iyang gibutang sa ulo ni Jesus. Mao na, sundog po na nga itong mga bata, no? Cute. Yang ano ang bata bunyagan ng bag, ang bata di pa mga istorya, wa pa malibuot. Mabasa sa Biblia nga kung di ka istorya, di bunyagan. Naging sa Biblia, hatod ang tao di pa bunyagan, dili mamaluwas. Ang bata, tao. San Juan Kapitulo 16, versikulo 21. Initsabaw sa bata sa ginikanan. Human nga anak ang bata, sayang taguan kan nga tao usab. Tao ang bata. Nasa Juan 16, versikulo 21. Kung ang tao, Juan 13, kinahanglan bunyagan. Muna nga ang bata, bisan pati ka istorya, bunyagan. Kung ato gamito na nga kanang reglamento sa ato pabrad, kundi ka istorya, dili bunyagan. Kanang mga amang. Di mo na ka istorya, kung edad nila sisinta, di mo bunyagan, sa ngalan kini ka istorya. So, na mga puntuhan brad, usayo, magkamahinong-tok na ba? Una, ikaduha, human nga mabunyagi kinahanglan mangumpisal. Kaya makakuha mo kitag mga sala, no? Usahay, magsupak-supak na. Una, mangumpisal. Na, brad, ang kamong mga Katoliko, sayong din mo, kaya nga mangumpisal mo sa pari. Nga ang pari makasasala mo na, Roma 3:23. Ang tanang tao nakasala, ug nakapsan sa himaya sa Dios, ang pari tao, tibuto, ang pari nakasasala. Kanya, ano makakuha ba ng pari ug sala nga makasasala ba siyang dako? Wala mong tinuod. Wala gingon ni Dr. Webel, kung usa ka bakat balik-balikon, mamahimo kining tinuod alang sa mga masayod. No? Ang silhig hugaw. Pero kung isilhig di mo na, makakuha hugaw. Wa pa na magingon nga pari hinlo. Naaman sa Juan Kapitulo 9, versikulo 31. No? Gingon din nga ang mga dagtong sala ng mga tao, dili dunggon sa Dios. Tagdon lamang niya katong nagtahod kaniya o nagtuman sa gisugo kaniya. Kinsa itong mga tawhana? Isaias, Kapitulo 61, versikulo 6. Kamu tawgon nga mga pari sa Ginoo. Nanlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Mauna sa Malakias, Kapitulo 2, tutling 7 na ganayon, anha kamo sa mga pari magpakisayon kay sila ang akong mga tinubyanan o binsahero. Kunya, sa Sirach 4, versikulo 26, ayaw kaulaw pagkumpisal sa imong mga sala.
Kawang lamang kung nagbuhat kanini mga butanga. Asay kumpisal, Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Kung ang imong mga pulong mo hinungdan nganong makasala ka, ikumpisal ka na sa pari sa Ginoo. Aron sa ingon, wa nimo gituyo ang pagbuhat niya ng mga butanga. Sa pari sa Ginoo. Kahibulgan sa Daang Testamento, dunay tulo ka kawatan ni diretso sa Dios. Nagampo sila, nangalis nagpasaylo. Ningon ng Dios, di na ko dawato ng inyong mga panampo. Adto kamo sa kumparin nga ginganan ng Job. Si Job mag-ampo alang kaninyo. Ug tungod sa pag-ampo ni Job, akong dawato ng inyong pagpasaylo. Ug tinuod man ang tulo ka kawatan iduol kay Job nga sa kumparin. Unya si Job nag-ampo sa Dios na sa Job Kapitulo 42, versikulo 8. Si Job nag-ampo atubangan sa Dios. Giampo niya ang mga sala ni atong mga kawatan ug tinuod man ang Dios na minaw kay Job. Mao na sa gitawag natong Proverbio, Panungtihon, Kapitulo 15, versikulo 18. Nga ang pag-ampo sa usa ka magbaarong na tao, dunggon kini sa Dios. Mao na sa pari mangumpisal. No? Unya, human nga mangumpisal, mukalawat kita perminti. No? Kung mahimo kada Domingo, kung dili kayo busy taga-adlaw. No? Mga lawata na sa Juan Kapitulo 6, versikulo 31 ngadto sa 68. Gingon dato ang mukaon sa kong unod ug ang muinom sa kong dugo may kinabuhing dayon. Banhawon ko siya sa katapusan sa mga adlaw. Di ba nagbanhawon ka? Of course, mudawat gani ka og lawas ug dugo ni Kristo. Kinahanglan imo nang dawaton na wala kay sala nga dagko. Kay naa sa 1 Korinto Kapitulo 11, versikulo 26 katos 28. Ang mudawat sa unod ug dugo ni Kristo sa paagi nga dili takos nakasala sa dugo ug unod sa tong Ginoo. Maoy hinungdan, versikulo 19, nga nagmaluyahon ang tagsa-tagsa kaninyo. Kay mosulod og simbahan, mga lawat og tinuod, pero pag pangalawat dagko kay sala, walay pangumpisal, wala nagkumpisal sa Dios, mao na nga pag-abot sa balay mamalikas lang gihapon. Kay instead nga madawat ang grasya, disgrasya ang nadawat. Mao na kinahanglan mangumpisal. Unya human ni ana, magpasakop ta sa tinuod nga simbahan. As I've said, the Catholic Church alone has authority to confer sacraments. Ang Iglesia Katolika lang ang sa gihapon maugyod ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo. Sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Ningon diha, Pedro, ibabaw nimo buhaton ko akong simbahan. O bisan unsa ang imuhang buhaton dinhi sa yuta, muuyon ang langit. Unya, ang maminaw kaninyo, maminaw kanako matod pa ni Kristo. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug sa nagpadala. As I've said, una, bunyag, then mangumpisal sa pari, mga lawat, magsusi, magpasakop sa tinuod nga simbahan. Unya, magampo sa kanunay. Gingon sa Biblia, amahan namo na akas mga langit. Pagkatay ko ng imong ngalan, mao gana siya ang pag-ampo nga gihatag sa ato ang Ginoo. Kunya ang anghel nag-ampo usab niingon maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya Ginoong Dios manaka nimo. Kung ang anghel nag-ampo gani ngining ana, kita pagkaha nga mulabaw ba sa anghel nga ang anghel mas labaw man ato. Sagdi na tong anghel nga naa dito sa punta sa taana kay di man to tinuod nga anghel. Kay pagka-anghel lang man to siya. So muna, isa katapusan mga igsuon kining pulong death, ato ning buhatan o nindot nga kahulugan. Death, naa siya'y letter D, naa siya'y letter E, A, T, H. So ang pulong death, ato ning buhatan ng acronym. Death, D stands for departure. Human nga mamatay, kita mo halin ining kalibutana. Muadto ka sa laing dimension. Death means departure. D means departure. Then E means empathy. Naanga ko ang naghuot kung dughan kay nganong wa na siya ba? Murag sakit kayo nga ang mga memories ninyo nga kanang natigong sulod sa pilang ka mga tuig kanon ihunong na. Wala na siya ang gitawag na itong murag huot imong dughan. Human ni ana na gitawag na itong letter A, acceptance. Madawat man nimo sa hinay-hinay. Wala bitaw gaganihan ay muot ko atong saksi ni Jehovah nga di gyud niya daw dito siya muhilag pag may mamatay. So lain na nagihilag di ba mo buto imong dughan. Ihilag mo gyud mula gan ikag uyab muhilag mo gani ka. No? Okay? So na ang departure and public acceptance. Ang sunod niya na ang letter T. T stands for thanksgiving. Wala magpamisa ta.
ang word nga thanksgiving, pagpasalamat, Eucharistia man na siya sa pinulungan nga Griego. Wala magpamisa ka sa itong mga igsuod ng ipanang. Niya, the last letter, but not the least, letter H, stands for heaven. We are citizens of heaven. Human nga mi-depart, human nga nag-agulong, human nga gidawat, nagpasalamat, nasayod ka nga human nga atong tanan, ang atong igsuod, matod pa itong Ginoo, nasa San Juan Kapitulo 14, ayaw ka mong kaguon, salig ka mo sa balay sa atong amahan, adunay daghang mga lawa. Wala ko padayon ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ato kining pakamatyan kay niining pagpakamatay uban kaniya Episo 3 bersikulo gitawag ito 29. No? Si Kristo uban ang iyang simbahan, ining kita katawhan Hebrehanon 3 bersikulo 6. Mulungtad hantod sa kahangturan. No? Mao na giingon sa gitawag na to manggialamon nindot kaayo. Those who praise God here on earth will feel at home in heaven. So dili na lang kukuto kunya maayong kapi ikanatong ka. Mayroong gabi, sir. Salamat.